Mga kapuso, bawal pong magbenta ng mga hayop na nasa endangered species list. Sa Mandaluyong City at General Santos City, ilang uri po ng hayop ang nabawi ng otoridad sa ilang magtitinda sana sa mga ito. 3 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Isang Brahmini hawk, isang pares ng Asian box turtle at isang pares ng tarsier o kilala sa Tagalog na mamag ang nakumpiska ng Mandaluyong City Police sa isang buy-bust operation. Agad silang humingi ng tulong sa DENR at napag-alamang endangered ang mga na-recover na hayop. Kwento ng 2 na-arestong suspect. Sa internet kadalasan idinadaan ang tawaran at transaksyon ng pagbebenta ng hayop bago i-deliver ng kaliwaan sa mga buyer. Alam mo ba? Alam po, sir. Alam po namin na endangered sila. So, kailangan po talaga namin extra na income na lang po kasi. Tikom naman ang bibig ng mga suspect kung paano ibinyahe ang mga hayop papasok sa Metro Manila. Sa Bohol, kadalasan nakikita ang mga tarsier. Sir, anong kaso kakaharapin itong ano natin? Republic Act 9147, yung Wildlife Protection Act natin. Sa mga bumibili nito, liable din kayo. Kapag hindi naman domestic animal to para alagaan eh. Kanina, itinurn over ng Mandaluyong Police ang mga hayop sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Kapag stable na ang mga tarsier, ibibiyahe agad pabalik sa Bohol dahil sensitibo ito at baka makasama sa kanila ang klima at ingay dito sa Metro Manila. Sa General Santos City naman, nasabat kaninang umaga sa Jensen Fishport ang 4 na pygmy devil ray na ibebenta raw sana. Hindi bababa sa 200 kilo ang bigat ng bawat pagi. Sabi ng mangingisda, hindi raw niya alam na bawal hulihin ang mga ganitong pagi. Nahuli raw niyang buhay ang mga pagi sa baybayin ng Maasim, Sarangani Province kagabi. Patay na ang mga ito nang makarating siya sa Fishport. Kakasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 8550 o the Fisheries Code of Rare, Threatened and Endangered Species na may kaukulang multang 120,000 pesos. Ina-turn over ng Maritime Police ang mga pagi sa BIFAR. John Consulta, nakatutok, 24 oras.